Wala, mabait to. Mga ganitong klase na beef, friendly. Malaki masyado ba? Ano pangalan niya? Bolten. Bolten! Si Bolten pala ito yung 71. Mapagpalang araw sa ating lahat mga totoong mga Inday. Kaway-kaway tayo sir. At sa araw po na to, andito po ako sa Purok Masikap, Pagalungan, Pulumulok, South Cotabato. Kasama ko po ngayon ang isang seaman at kakababa lang ata nito. Pero nakaka-interest po dahil nag-engage po siya sa farming at ngayon po andito siya sa may mga kambing, no? So kung napanood niyo po yung mga kambing na na-feature ko doon sa Luzon, sa Visayas meron din ata, pero ngayon po dito kami sa Pulumulok. Kakaiba dahil most likely ang na-feature ko sila John Istolas, yung mga kambing nila Anglo-Nubian. Dito naman po Boer. Kakaiba dahil napakalaki. Sir, pwede mo ba kaming dito kwentuhan mo kami bakit nag-engage sa kambing? Mali yung kambing kasi, hobby ko na to since bata pa ako. Mahilig ako sa alaga, sa baka, sa kambing. Kambing kasi mas madali alagaan kasi yung kambing, kunting pakain lang, hindi kagaya sa baka. Ang baka, kailangan bulkong pagkain talaga yung bibigay mo. Kambing, kunti lang. So mas madali sa alagaan. Mas madali alagaan. Tsaka ano po, tandaan, ang area po nila sir, napakaliit lang. Backyard lang talaga siya, sa likod lang talaga ng bahay nila. At yun pala, hindi kailangan ng ganong kalaki kung magsa-start ka. Pero sir, ano plano dito sa farm mo ngayon? As of now, yung hobby lang talaga, yung kahiligan lang talaga. Kahiligan lang. Sir, ano makikita natin sa farm mo? Pwede natin puntahan sir? Ano yung pinagmamalaki niyang farm mo dito ngayon? Meron kaming mga full blood na Boer. Ito, sobrang laki. Ito sikat ngayon, yung Dappled. Dappled? Saan galing to sir? Galing to sa Rich Care Goat Farm, Rich Care Aquino. Saan banda yun? Dito sa may San Isidro. Sa Jensan. Sikat din na breeder dito sa Jensan. Sobrang laki sir. Mga ilang kilo to sir? Tinimbang namin nung last 72.5 kilos siya. Grabe no? Hindi pa siya pwede mapasukan sir? Mahirapan. Pwede yan siya i-open. Sa palabasin, kaya nga lang baka magwala to ngayon. Bakit? Maghanap ng babae. Okay. So hawakan pero mas okay siya nga makita siya na. Tingnan natin. Shoutout po sa wife ni sir na nagbi-video sa amin. Ayan. Si Sir Enrile Nilios. Ayan. Dito po kami malapit sa So nakita ko lang yung post nila sa Facebook na nagpapabreed sila. Yan tingnan nyo. Laki. Grabe. Ano pangalan niya sir? Bolten. Bolten. So ang business nyo sir is nagpapalahi kayo nito. As of now kasi sayang siya mapakinabangan dito siya ng ibang mga gaya sa atin, nagkakambing na gusto ma-upgrade yung mga lahi na native na kambing. So ino-offer namin siya, so i-share namin sila sa mga gustong mag-breed nito na gaya nito kalaki. So depende na sa kanila kung gusto nila o basta sa akin, willing kami na i-kuha namin yung breed niya. So kakaiba po kasi yung business ni sir, ito magpapalahi muna. So may siyempre may bahayan yung parang baboy din na nagpapalahi yan. Naman kasi may maintenance din to sir. Laki. Grabe. Laki. Hindi ba siya nanunungay sir? Wala, mabait to. Mga ganitong klase na breeds, friendly. Kalaki masyado ba? Ano pangalan niya sir? Bolten. Bolten! Si Bolten pala ito 71 kilos. 72.5. 72.5 Grabe, kalaki-laki. Yan. So sir, magkano yung pagpapabreed sir pag ganito? Mura lang. Pag-usapan natin. So bigay ko lang yung number mo sir para. Paano sir, yung babae dadalhin nila dito? Dalhin na nila dito. Tapos at saka make sure lang nila na walang sakit yung babae. At saka make sure na hit talaga siya. Para hindi masayang yung panahon nila mapunta. Grabe Laki. Pero i-standby mo na yung babae dito sa inyo sir. In one day, kasi kung ano yan, sa umaga at saka sa hapon, pasampahan mo ulit para sureball. Basta importante, 100% na nag-hit yung nag-hit siya. So kung malayo sir, halimbawa dito, pwede mo na siya mag-housing dito sa inyo. Kung malayo naman, siguro in one day, makakinabukasan, pwede nila kunin ulit. Kasi mahirap din kung wala kasi kami extra na kulungan So magkagulo. Iwan lang muna, isang araw. Pero isang araw na yon, ma-hit na yun siya. Basta dali nila dito, hit na siya. Kasi isang araw naman yan bago ilipas yung hit. Okay. So pag na-breed na siya sir, sigurado na may laman na yun. Hindi rin natin ma-sure kasi depende kasi yan Basta obserbahan na natin within 18 days galing sa pagpakasta niya, obserbahan siya kung mag-hit siya ulit. Grabe, kalaki talaga ba? Bolten! So pag halimbawa ganito sir, ilang years na siya ganyan?
ito ano siya, mahigit isang taon na to. Ha? Mahigit isang taon. Isang taon na siya. So ganyan kalaki pa raw. Ito yung kapatid din niya. Puro lalaki. Oh, puro lalaki. Puro lalaki yung business Bali, nila, sir. bali twin sila. Ah, kambal. Oh, twin sila. Sabay sila Sabay sila pinanganak. pinanganak. So ito talaga yung business nila, sir. Ang galing. Saka ito yung nanay niya. Ah, ito na yung anak nila dalawa. Oh, ito yung nanay niya. Dito na sila pinanganak sa Oh, Lobby. dito sila pinanak. Binili namin sila buntis. Ah, so firstborn nyo to, sir. Oh, firstborn namin. Wow, galing ah. So yan oh, ito yung nanay niya po dito. Oh. Tingnan po natin dito. Ito yung pure boer. Oh, ito Australian to siya galing. Australian. To siya, island born na siya, bali dito na siya pinanganak. Oh. Tapos ito, sir, yung kabila. Ito naman, island born din siya, full blood din siya na traditional from Lubaton Farm. Nabili namin last year din. Ito si Shine, ito si Davik. So doon din sa ano sa Jensen. Oh, sa Jensen din. Galing ah. Pwede mo kami bigyan ng idea sir magkano ang presyo? Medyo pricey siya, pero kung kuhan ka talaga, mahal mo yung pagkakambing, hindi mo iintindihin yung mahal. Basta yung sa'yo, happy ka na magkaroon ka ng ganyan klase na breed. So ito, nabili namin, buntis siya, 70k. Ito naman siya, buntis din, 85k. Medyo may pricey ito siya masyado. Grabe, tingnan niyo po dito sa loob oh. Ganito lang. Ito yung kinakain nila sir. Silage. Silage. Corn silage sila. Pag maulan ito. Oo. Pero depende sa'yo kung ano yung kung ano nang available sa inyo. Grabe no. 70,000 isang kambing. Oh, ito, Topsiatan, 85 yan. Pero sa tingin ko sir, mura pa ito sa ibang Oo, ano, no? mura na to dito kasi kung doon ka sa mga malalaking farm talaga ng mga breeder, kagaya ng mga kilala talaga, Lamier Sumabat, mas siguro hindi mo na mabili ito ng mga less 100k kasi mostly doon mga up to 100 pataas na. Oh, so medyo mahal. Kaya pag nagpa-breed kayo dito kay na sir, sigurado may kunting presyo din sir. Mapag-usapan yan. Ako, mapagbigay ako, lalo na dito sa hometown ko sa Pulumulok, gusto kong ma-share sa kanila kung ano itong lahi na ganito. So sa akin, kung ano na yung mabigay nyo, sige, wala, pag-usapan na lang natin yun. Usapan na lang. Ano? Meron akong kambing doon sa isa, native. Kaso lang parang nasakyan ito isa, baka mabali. Native ka Anglo yun eh. Bili ko din sa uncle ko. Para sabi ko kung next na hit niya, pwede ko nang pabritin sa inyo. Sir. So yung mga totoo mga Inday, gaano ka-challenging yung pag-start ng ganitong business? Ano yan si Sir Enrile? Sir, ano ba yung pinaka mga challenging na part sa pag-start mo ng ganitong business? Yung pinaka-challenging talaga, yung ma-encounter namin, yung pinaka-number one is yung kailangan yung pagkain talaga. Kasi kailangan yung masustain yung pangangatawan nila. Kasi pag pinabayaan nyo siya at saka hindi nyo napakain ng masyado, mababagsak yung mga timbang ng mga kambing nyo. So ganun lang, yung mga sakit minsan maagapan naman, may mga gamot naman na mabigyan. So yun lang. Saka sipag at syaga lang talaga. Sipag at syaga. Pag-alaga. Huwag nyo naintindihin yung hirap, yung pagod, huwag nyo naintindihin kasi kasama natin sa buhay yan. Tama. So yun. So kailangan tutukan nyo talaga pag nag-start kayo ng ganitong business kasi hindi basta-basta. Halimbawa ito sir, paano natin mas maganda yung kanyang mga sperm niya na dumami para sigurado tayong maganda yung produce niya. Ano bang kailangan? Every month meron kaming buwan ito, may program kami na buwan, tabol siya na para pag-enhancing ng fertilization niya sa egg production. So kailangan ganun din, maggagasto talaga kayo ng buwan every month. Every month. So yun. So sa dito kay Volten, nakailang anak na ba siya? May anak na ba siya? So far sir, wala pa siyang anak pero meron na siyang binubuntis ngayon ito. Ayan, first niya. Yung So, traditional binili niya. namin na isa. So last anong month yun? Parang August. September yata, September lang. Oh, so yun. Sana makaano ko sir, okay ba yun? Dalhin ko yung kambing ko dito sir. Kaya niya kaya yun sir, kahit maliit? Yung mga native. Pwede siguro yun itik, basta yung nakadaan na siya na nakaanak na isang beses. Okay, isang beses na siya Kasi yun. kung pag dumalaga, parang hirap talaga kasi ito nung pinanganak ko siya, 5 kilos to eh. Nung pinanganak, so yung nanay, ako nagpalabas sa kanya, nahirapan ako kasi ang ulo lang lumabas, yung katawan hindi malabas. Dinukot ko talaga siya, Kaya kaya para pala. malabas.
Siguro kung advice ko sa inyo, mas maganda kung halimbawa gusto niyo mag-breed ng ganitong klaseng kambing, mas maganda yung mga upgraded na lang o yung mga malalaking nanay na. Kasi kung yung pure native na maliliit at saka dumalaga, parang hindi yata advisable na i-breed natin dito sa ganitong klaseng kambing kasi malaki to at saka mahirapan talaga siya mag-anak. Ayun. Baka malaki yung anak. So yun. Mahirapan lalabas yung anak. Tama, no? So, yung anak niya, ang kambing ko po, Anglo kasi yung mga tainga niya mahaba na. So, yung mama niya native, tapos Anglo Nubian. So, pag na-mix na nito, nabuang na. Nabuwang na. Nabuang na yung breed nito. So, ayun po, nakaka-inspired po si Sir Indili dahil pagbaba ng barko, hindi po nag-stop sa pagtatrabaho. Kailangan meron pagporsigido at saka magsikap, tiyaga nga dahil tuloy-tuloy pa rin ang buhay, hindi mag-stop lang doon sa barko. No? So, yun ang pinakamagandang inspiration din sa mga seaman, sa mga OFW, huwag kayong mag-stop ng ibang source of income. Kasi pag nag-focus na kayo sa isang income, mahirap po yun. Pag nagkasakit kayo, wala na. So, at least dito ngayon, may kambing sila sir dito. So, halimbawa ako, magpa-breed ako, di may bayad na. May discount ba ko, sir? Pag-usapan na. So try natin yung baka pwede yung kambing ko na pa-breed dito sa kanila. So abangan nyo yung video namin sa susunod sa kanila. Sir, ano ba yung mga pwede mo ma-advise sa mga future na gagaya sa'yo, na inspired na sila sa'yo? Basta ang masasabi ko lang, pagmahal nyo talaga ang paghahayupan, kapaso nyo, at saka isipin nyo rin na yung bukal sa loob nyo yung pag-alaga ng hayop kasi pag yung puso nyo, yung parang gaya-gaya lang, ay hindi mag-work yung farm nyo or yung pag-aalaga nyo. Kailangan nasa puso yung pag-aalaga ng kambing. Hindi yung nainggit ka lang kasi meron yung iba. Hindi ganun. Dapat nasa puso talaga yung pag-aalaga. Ayun, so nainggit lang talaga ako. Mali pala yung sa akin. Nainggit lang ako dun sa kambing na meron yung uncle ko eh. Triplets kasi sir yung anak niya. Kaya nagkuha ako sa kanya ng breed. So, yun tandaan nyo po yung mga totoo mga Inday. Kailangan nasa puso, wag lang yung inggit-inggit. Kasi pag hindi nyo yung nalagaan, hindi nyo tinutukan. Tulad sa akin, pinalagahan ko lang sa iba. No? So, yun lang, hindi natin alam. Pero sige, tuloy-tuloy na natin kasi medyo yung time natin, kailangan natin mag-ikot-ikot. No? So, yan, maraming salamat mga totoo mga Inday. Maraming salamat Sir Indile. At sa kay ma'am po nag-video ngayon. At saka sa mga gustong mag-pa-breed dito kay Volte, no? Chance nyo na to kasi first pa lang niya at saka napakarami pang chances kasi 1 year old pa. 1 year old pa. Masyadong marami pang pwedeng dumaan dito na mga ano. Pero paunahan na lang kayo kasi mas maganda yung mauna kayo. Yan. Saka tingnan nyo naman yung katawan, hindi kayo lugi. Talagang panalo kayo. So, sir, may shoutout ka? Wala na. Yung number mo sir, sabihin mo na lang sir. Okay, yung number ko pala, contact lang kayo kung sa mga interested na magpag-breed is contact nyo lang ako sa 0961-8313-425. Ayan, si Sir Enrile Nilos. Yun. So maraming salamat sa mga totoong Inday. Mula yan dito sa Pagalungan, Pulumulok, South Cotabato. Kasama ko yung ating seaman. Pero nag-engage sa ganitong klaseng business yung pagkakambing. Maraming salamat sa inyo. Happy farming. Kaway-kaway mga totoong Inday. Kita-kits sa susunod na video. Thank you. Si Oreo. Ang laki din yan. Ang laki. Mga 70 plus. 70 kilos din, no? Ang laki ni Oreo. Ayan, no? Sige na. Saka. Sige, away lang din. Away lang. Ayan, ciao. Sulod na rin ako niya. Oo. Butangin siya kamong gaya. Hello, Volten! Hello, Volten! Hello, Volten! Tingnan mo yung paa. Kaya gani. Kagaya sa braso mo. Laki oh, ng paa. Ayan, so ito yung mga sila nag-aalaga sila ma'am. Si Oreo, si Volte, dito yung nanay nila. Sino pangalan nito nanay? Nanay si Dabi. Yun. Galing oh. Ito yung pagpakain ni sir oh. Silage. Lagyan mo to ng molasses sir. Bali kuan, itong Salt. hindi ako naglalagay sa silage, naglalagay ako dito sa wheat feeding nila. Ah, okay. Yung feeds at saka yung... Ito yung buntis na to sir. Oh, yan, ito yung breed ni Boltin na. Buntis na yan siya. Oh, mag 2 months na. Wow. Yan, abangan natin yan. Balik kami dito sir, okay lang ba? Oo, pwede. Ayan, ayos. Dito, mayroon din ako mga upgraded, yung mga native na ako. Punta tayo. Backyard lang, backyard. Oh, ayos ah. Yan, dito, breed na to.
Ito dito, may anak din to. May anak na dalawa. Ito yan, na-breed niya yan. Ito, ano na to siya? Buntis na. Siya, na papanto, upgraded din. Upgraded. Ito, may anak, dalawa. Dapol din siya, pero hindi siya related dun sa buka. Ito, Ito, mga full blood na buwer. Bower. Yan o. Hello! Tapos ito, Mga native. native to. Anglo to, di ba? May Yung tainga niya. lunog yan. Mix na, upgraded na. Ito yung mga anak niya. Yun. Ayos. Galing. Dami. Start na din at least. Tuloy-tuloy lang. Oh. Challenging lang talaga yung pagpakain. Oh. Pero marami kasi dito sir eh. Wala problema.